Janine's POV. Wari naman ako magbuntis ng kambal. Naitikom ko ang mga labi ko nang sumama na naman ang titig ni Tyron na po ang ayaw na ako magsalita pa. Don't you get or understand everything? Tila sumusuko ngunit nalinis pa rin ang tanong niya. Napakarap ako at di maintindihan ang reaksyon ni Tyron. Akala ko ba gusto niya akong kunin ulit? Bakit naman nagagalit na naman siya? Marahas siyang huminga muli at kita ko ng galit sa mga mata niya. Pumayag akong iwan mo, hindi para magpabuntis ka sa iba, Janine. Now tell me, how can I accept that? Hindi ni Tyron mapigilang sigaw. May kalakasan kong tinapon ng mga hawak na basa ng kwek-kwek at inis na nasabunot ang buhok ko. Di ko siya makapaniwalang tiningnan. Di ko lubos maisip na gano'n ang iniisip ni Tyron. Sa tingin ba niya, kaya ko talagang gawin yon? Parang di niya naman deserve maging tatay ng anak ko kung ganito ng ugali niya. Naiwan yata sa mga kabuti ang maayos niyang pag-iisip. Inaasahan ko pa naman maiintindihan niya at magigets agad na siya ang tatay ng anak ko. Natawa ko. Saan mo ba dinala yung utak mo? Sa talampakan? Kita kong mas tumalim ang mga titig ni Tyron at nagbabadya ang mas malalim na galit. Kung alam ko lang na magiging ganito siya, sana pala, hindi ko na lang siya iniwan. Sana pala hinintay ko munang malaman naming dalawa na buntis ako bago umalis. Nakakagalit din. Ibig bang sabihin di niya ako pinagkakatiwalaan at naiisip niya talagang ibang lalaking tatay ng anak ko? Huwag kang tamang hinala, Tyron. Inis ko ng angin, lalo pang umuusbong pa rin ang inis ko sa kanya. Napailing ako matapos niyang mapaatras at tila doon lang natauhan. I rolled my eyes. Agad ko ring pinara ang taxi na papalapit. Where is your brain, Tyron? Pag-uulit ko bago inis na sumakay sa taxi. Janine! Di ko napansin ng pagtawag niya at inutusan ng driver na ilayo ako doon. Hindi ko maintindihan kung bakit di niya maisip na sa kanya ang baby ko. Hindi ba pumasok sa kokote niya na siyang ama? Ang gago lang. Alam naman niyang siya lang gusto ko at sa kanya ko lang binigay lahat-lahat. Ang daya? No stress, Janine. Huminga ako na malalim. Inayos ang buhok ko at pilit ngumiti kahit pa nanginginig na ako sa inis. Good vibes dapat, baby. Yaan mo, yung daddy mong ewan. Magtanim lang siya ng kabote habang buhay. Kala mo naman titiklop ako sa galit niya. Bahala siya. Siya ang nawalan at hindi ako. Kuya, sa mall po. Tumango ang driver. Sinulyapan pa ako nito na isang beses sa rearview mirror na agad kong nginitian. Ma'am, hindi po kaya ako ipakulong ng asawa ninyo? Kinakabahang tanong nito. Po? Bakit naman po? Di ko alam kung kakabahan ako, ngunit kung sa aura ng driver, wala namang nakakakaba. Di naman siya mukhang masamang tao. Kinuhanan po ng litrato ang plate number ko. Nakanguwing sumbong nito. Napatango ako at mabilis sumilip sa likuran. Malayo na't walang bakas ni Tyron na nakasunod. Hindi talaga ako susundan? Para bang wala lang sa kanya na asawa ko siya at nagsama kami noon sa kubo niya. Gets ko naman ang galit niya pero kailangan niya bang maging marahas? Nanguso ko dahil doon. Dati ayaw niya akong sumasakay sa taxi, ngayon naman kinukunan lang ng picture ang plate number. Kala mo naman babalik ng plate number kapag may nangyaring masama sa akin. O di plate number na lang asawa niya? Mabuti na lang walang nangyaring masama. Matiwasay at buo ako nakarating sa mall. Sa department store agad ang punta ko. I need to shop. I need to unwind. Baka bukas kapag nakita ko ulit si Tyron, uminit na naman ang ulo ko kung di pa ako magpapalamig ngayon. Gusto ko na ipagsigawang anak niya to. Kaya lang nagdadalong isip ako tuwing nakikitang galit niyang titig sa baby bump ko. Mama said that I'm lucky compared to her. Agad akong nabuntis. Pero ba't pakiramdam ko malas ko sa tuwing galit na tingin ang binibigay ni Tyron? I felt unwanted at ayoko yung maramdaman ng baby ko kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya. Sa nakikita ko kasi hindi siya maniniwala eh. Dumaan ako sa hilera ng mga baby clothes at kumuha ng mga gamit na tingin ko ay kailangan. Basta lahat ng kinuha ko puti. Janine! Mabilis ako napalingon sa tumawag at binitawan ng hawak na damit. I saw Aldrin with his fresh look. Nakangiti pa. Hindi ko alam kung ngingiti ako pabalik. I don't want grudges. But what he did before is something I will never forget. Kaya ko namang magpatawad. Lalo pa ngayong wala na siyang hahabulin sa akin. Wala na siyang magagawa lalo na't kasal na ako kay Tyron. Aldrin! Bati ko na makalapit siya. Pinaskil niya agad ang ngiti sa akin nung tiningnan niya ako. How are you, Janine? Di na kita nakita sa school. I cannot even grasp any information about you from my mind. Lagi pang wala. Bagya akong binalik ang tingin ko sa hilera ng mga damit, kinuha ang kaninang napili ko bago humakbang.
Sumabay siya at tila di ako balak na iwanan. Hindi na ako pumapasok sa university pero nag-online class na ako. I am also a bit busy with our company. Busy, Janine? Really? Busy lang makipag-away kay Tyron at mang-asar. Parang ginugulo ko lang naman si Tyron doon at wala naman talagang naitutulong. Tama si Daddy. Hindi pa ako ready sa trabaho pero gustong gusto ko sa opisina. Naroon ba naman ang mahal ko na kaaway ko ngayon? I see. And you're busy with your first baby. Maingat niyang sambit. Natigil ako at napakurap. Nahihiya ko pang inipit ang buhok ko sa tenga. I didn't sense any bitterness in his voice but I am not heartless to flaunt it. Ayoko namang ipamukha sa kanya na hindi ko talaga siya gusto noon. Alam naman niyang baliw ako kay Tyron. Okay lang ba kung iyain kitang mag-shake, Janine? Maingat niyang muling anyaya. Pansin ko na pakamot pa siya sa batok niya at matyagang naghintay sa sagot ko. Para siyang nahihiya na nag-aalangan. Baka iniisip niya kasama ko si Tyron at bawal akong sumama sa kanya. Tinansya ko rin naman kung sasama ako, I guess. For old time's sake, sumama ako. Di ko nga lang inaasahan na mag-enjoy akong kasama si Aldrin. I remember then that I don't like him. I don't even want him near me. Ngunit ngayong matured na mag-isip, ayos na sa akin kasama siya. Para bang gusto ko nilang tawanan ang nangyari noon? Inabot kami ng gabi sa mall, buying stuffs and eat what I like. Maging tuloy sa pag-uwi, inihatid pa niya ako. Nauna pa tayo nakapag-bonding kaysa kay Tyron. Mahina siyang natawa. I'm sure magagalit siya ng sobra kapag nalaman to. Tumawa ako dahil doon. Sa nakikitang itsura ni Tyron, mas kinatutuwa ko talaga kapag galit siya. Pero na lang ngayon dahil nag-away kami. Matagal na akong baliw doon, ngunit mas baliw yata ako ngayon sa kanya. Dito ka na lang mag-dinner. Matutuwa si Daddy na makita ka. Ngumiti ako bago kinalas ang seatbelt ko. Sure, kibit balikat nito. Natutuwa pa akong hinintay ang pagbaba ni Aldrin. Siya pa nagbitbit sa mga pinamili ko. Hinayaan niya pa akong umangkla sa braso niya. Biniro ko pa siya dahil doon. Ikaw chancing to. Lumawak ang ngiti niya. Hindi mo na nga pinagbigyan noon. Kahit ngayon na lang, Janine. Nangingiti akong tumango at mas kumapit pa sa kanya. Hinilig ko pa ang ulo ko sa matipuno niyang braso. Baby, sana ang daddy mo ganito rin kabait. Nasa galon kaming ayos papasok sa kusina, ngunit agad akong napabitaw kay Aldrin matapos makita si Tyron na kasama sa hapag. Napanunok ako ng manliit ang tingin niya. Shoot, Janine, lagot ka dyan. Kahit kinabahan sa klase ng tingin ni Tyron, pilit kong hindi pinahalata. Tumikwas pa ang kilay ko at naningkit din ang tingin sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya at walang hiyang tiningnan si Aldrin. Di rin nakaligtas sa paningin ko ang pagangat ng sulok ng labi niya. Naiiling bago maangas na sumubo ng karne. Oh, is he liking this idea? Bulong ni Aldrin sa akin na hindi naman tinablan sa tingin ni Tyron. Kumibit balikat ako bago tuloy dumayo sa kanya. Hindi ko rin naman matansya kung gusto o hindi to gusto ni Tyron. I do not care about him anyway. Maupo ka na, Aldrin. Kain na tayo. Tinuro ko ang katabing upuan ni Tyron para doon siya maupo. Tumango siya at doon nga umupo. Ang isip ko'y nagkakagulo ngunit naging matiwasay ang dinner. Tyron randomly talked. Si Aldrin at Daddy lang madalas mag-usap. Si Mama nagmamasid lang din katulad ko. Akala ko'y magiging tensyonado ang hapag ngunit hindi naman. Ilang beses ko ring hinuli ang tingin ni Tyron ngunit tumitikwas lang kilay niya. Kahit nang matapos ang dinner at parehas kaming tumayo ni Aldrin, gumalaw lang ang kilay niya at hindi ako pinigilan. Aba, hindi mo lang nagsiselos. Confident masyado sa sarili niya. Thank you, tita. Tito, mauna na po ako. Paalam ni Aldrin sa mga magulang ko. Hatid ko lang po. Paalam ko rin upang masamahan sa labas si Aldrin. Niyaya ko siya kaya't nakakahiya kung di ko siya ihahatid kahit sa pinto lang. Sabay kaming lumabas sa kusina. Inalalayan pa ako ni Aldrin kahit wala namang harang sa daan. Tingin ko ginawa niya lang yon para makalapit sa akin at makabulong. Di naman siya apektado. Bulong niya pa sa akin. Sinulyapan ko siya ng paligid. Sino? Bulong ko rin pabalik. Si Tyron. It seems like he doesn't care at all. Komento niya. Napaingos ako. Hindi na talaga maging apektado iyon. Kasal na kami kaya't panatag na ang loob niya. Siguro ganon din ang naisip ni Tyron. Baka naisip niya nang kasal na nga kami. Wala nang aago pa sa akin. Sana lang naisip niya rin na siya ang tatay o baka naman gusto niyang matawa at mang-insulto dahil naiisip nito si Aldrin ang ama ng anak ko. Hays, baka nga. Sige, thank you Janine. Salamat din Aldrin.
Kinawayan ko siya nang paalis na ang sasakyan niya. Nakangiti pa ako pag-akit sa kwarto, ngunit nagsalubong ang kilay ko matapos makita ron si Tyron. Kumukuha pa ng damit sa cabinet ko. Akala mo naman welcome siya doon at kwarto niya yun kung kumilos. Napamaang ako. Pagkatapos niya akong awayin, dito siya tatakbo. Sa tingin ba niya gano'n na lang yun? Natatanggapin ko siya basta-basta. Aba, nagbago yata ang ihip ng hangin. May kalakasan akong tumikim upang kunin ang atensyon niya. Excuse me? Mataray ko pang tanong sa kanya para ipaalala na hindi niya kwartong-kwarto ko. Inosente siyang sumulyap sa akin bago sinara ang cabinet. Sa itsura niya mukha siyang walang kasalanan. Akala mo nasa tamang pamamahay siya. Sinabi ba nila mama sa kanya ang totoo kaya ganito siya kung umasta? What are you doing here? Hindi ba't dapat umuwi ka na? Pagtataray kong muli. Why would I? This is my home. Tipid nitong sagot na mas lalong kinamaang ko. Lumiko siya. Nilingon ang pinto bago binuksan ng TV. Your home? Di naman kita kapatid. Pagdiriin ko pa. Tinatay niya ulit ang TV bago ko hinarap. Namewang at tila problemado ngayong kausap ako. Yeah, we're not siblings, but we're married. Technically, I live here. This is my house, my wife is here. Pangatwiran pa ni Tyron. Napatawa ako ng mapakla. Ngayon, pinagmamalaki niya yon, samantalang kanina inaaway niya ako. How dare you, Tyron? Ngayon mo pa ako aakuin kasal tayo? Ni ayaw mo nga sa baby ko eh. How can I accept you if you cannot accept my extra baggage? Tell me. Pinigilan ko ang sariling itulak siya sa dibdib dahil baka manlambot ako at bumigay sa kanya. Napapikit si Tyron ng mariin. Pagmulat niya ay mainis ng kalakip ang tingin niya. Hindi ko alam kung para ba sa akin o para sa pasarili niya. Ang malinaw lamang sa akin ay hindi tanggap ng baby ko. Susubukan ko, Janine. Hindi madali ang tumanggap ng stop. Ayoko nang subukan, Tyron. I want full acceptance. Kung hindi mo kayang ibigay, please lang. Send me an annulment paper. Matatag kong hamon. Annulment paper pala talaga. Janine, kaya mo? Siyempre hindi. Panakot ko lang yan at nagdarasal akong wag niyang kagatin. Taas no akong tumalikod at tumabas na ng kwarto. I walked hurriedly to his room. May karapatan naman siguro ako mag-inarte. Just when I was about to close the door, pinigil ni Tyron at pumasok din sa kwarto. Napaatras ako ngunit sinalo niya ang bewang nito. Kaya lang winaksi ko rin ang braso niya. I looked at him dangerously. Ngayon, sumunod pa sa akin samantalang kanina sa taxi, picture lang kinuha. What now, Tyron? Gusto kong magpahinga. Kung gusto mo sa kwarto ko, fine, doon ka. Basta tayaan mo akong dito magpahinga. Tumigil ang paghakbang niya sa tapat ko. Muntik ko pang mahigit ang hininga matapos bumaba ang tingin niya sa baby bump ko. Hindi ko pipirmahan ang annulment paper kahit pa may anak ka sa iba. Tatanggapin ko na basta't tanggapin mo ko ulit, Janine. Humina pa ang boses ni Tyron at tila nagsusumamo. Buong atensyon ko na ang nakuha niya. Tanggap ko naman siya. Siya lang naman tong nagmamatigas at ayaw kong tanggapin. At bakit ba niya pagpipilitan na anak ito ng iba? Iniisip niya talagang magagawa akong makipagtalik sa iba bukod sa kanya, samantalang siya lang pinapantasya ko noon pa? Bakit mo ba sinasabing anak to ng iba, Tyron? Hindi mo ba naiisip na anak mo to? Hinanakit ko na sa kanya. Tumalim ang tingin ni Tyron ngunit kalaunan bumuntong hininga rin. Ang akala ko magsasalita ang kaso na nahimik siya ulit. Don't tell me baog ka. Kusa akong napatapkip sa bibig ko sa nasabi. Imposible yon dahil nabuntis niya ako. Nagsalubong ang kilay niya at di ako makapaniwalang tiningnan. Of course not. I just know it's not mine. Kusa akong nababa ang kamay ko at tumapang muli ang itsura ko. Paano niya nasasabing hindi kanya? Siya lang naman ang lalaki sa buhay ko. Nakakapanakit na ang mga salita niya. Paano nga hindi sa'yo? Paano kung sabihin ko ngayong sa'yo nga? Ikaw nga ang ama ng anaconda na to. Pagdidiin ko pa? Naging mabalasik ang tingin ni Tyron ngunit huminahon din. Pansin ko pa ang pangilid ng luha niya. Umalo ng kasabikan sa mga mata niya ngunit pansin ko ring pinipigilan niya. Now I am sure he wants the baby. Gusto niyang siyang ama ng anak dahil siya naman talaga. Gusto ko rin niyang paniwalaan, Janine. Gustong gusto ko. Mabigat niyang pag-amin. Bakit di mo paniwalaan kung ganon? Bakit ka ba nagdadalawang isip? Bigla siyang napatawa ngunit walang sigla. Tunog sarkastiko pa nga iyon. Do you want me to make a fool of myself? Tumahimik ako. Ni minsan di ko ginustong gawin tanga ang sarili niya. At lalong di ko gagawin yun sa kanya.
Of course not. Bakit di ka na lang maniwala na ikaw ang ama, Tyron? Mahirap bang paniwalaan na siya ang tatay? Did he lose his trust on me and even think that I have another man? How can I do that if you took a birth shot control during our honeymoon? Kahit ilang beses kong bilangin, malabong buntis kita sa mga panahong yon kung protektado ka. So tell me, Janine, who is the father? I am outraged. I will hunt him down until he will see darkness. Sumingap ako ngunit hindi nagpatinag sa sigaw niya. Then be blind, Tyron. Hurt yourself down because contrary to what you claimed, I didn't take the birth shot. You are the father, Tyron. Diretsong bigkas ko at ang tingin ay diretso din sa mga mata niya. Natigil si Tyron at naituro pa ang sarili niya. I am the father? Marahan akong tumango at huminga ng malalim. Yes, Tyron, ikaw ang ama ng anaconda na to. And just like that, he fainted. Nawala ng kulay ang mukha ni Tyron at tumandusay sa sahig na ikinatili ko. Janine, anong ginawa mo kay Tyron? Si Mama. Inis ako napabuntong hininga at sinalyapan si Tyron na matiwasay na nakahiga sa kama niya. Ang loko, hinimatay. Ngayon parang kasalanan ko pang hinimatay siya. Napanguso ko at sinalyapan si Mama na napapailing at si Daddy na malalim ang pagkakakunot ng noo habang nakatunghay kay Tyron. Sinabi ko lang na siyang ama ng baby, Mama. Ewan ko dyan at hinimatay. Nangunot na ang noo ko at isang beses pang tinapunan ng unan sa mukha si Tyron. Ayaw talagang magising. Baka naman ginulat mo. Mabilis akong umiling. No, Ma. Ang ayos ng pagkakasabi ko eh. Ayaw niya lang talagang maniwalang anak niya. Why would I think that way, Princess? Nag-aalalang tanong ni Daddy. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at napapikit. Akala kasi niya tinanggap ko yung birth shot control pero di ko naman po tinanggap. Dinig kong parehong napasinghap si Mama at si Daddy. Paglingon ko, dismayado silang nakatingin sa akin. Pasaway ka, Janine. Hindi nga naman maniniwala. Umiling pa si Mama at pinaningkitan ako ng tingin. Nagsalubong ang mga kilay ko at tapat na umupo sa gilid ng upuan. Kung tinanggap ko naman ang shot na yon, baka hindi pa ako buntis ngayon. Wala akong pinagsisihan dahil may baby naman ako. Mama, gigising pa kaya si Tyron? Di ko maiwasang mag-alala. Halos madaling araw na, ngunit hanggang yon tulog pa rin siya. Do I need to bring him to the hospital, Ma? Dagdag kong tanong. Dinig kong tumawa na mahina si Daddy habang si Mama wala sa loob na napahagod ng buhok. Check mo muna kung humihinga pa. Tinuro pa nito ang bandang bibig ni Tyron. Mabilis akong tumalima at kumapang papalapit kay Tyron. Tinapat ko pa ang palad ko sa bibig niya. Nang madama ang init ng paghinga niya mula doon, nakahinga rin ako na maluwag. Dinapa ko pang tenga ko sa dibdib niya at kusang lumawak ang ngiti ko sa naririnig na pagtibok ng puso niya.